kung hindi ka pa nga po nakakatikim na rin mga kaprensi ay mas lalong hindi pa po ako nakakatikim ng ganaring luto. At para po matikman natin kailangan po natin ng all-purpose flour, kaunting asin po at kaunting mainit na tubig at atin po yung halu-haluin. At dahil nga po naglinis naman tayo ng kamay ay atin na pong kamayin yan. Masahin lang po natin yan hanggang sa siya'y maging dough. Ay makamadali lang po aring gawin kaya pwede rin po ninyo aring lutuin. Ay ari po ba yan namang alutuin nating ari ay pagkain ng mga Chinese. At budburan po natin ng kaunting harina yung ating apagmasahan para po hindi dumikit. Ari nga po ang nagagawa ng makamahilig sa pagkain, talaga naman pong kahit ano ay alutuin. Ay kaysa naman po tayo ay mabili pa ay di tayo na lang ang magaluto. Kahit nga po medyo maparami ang ating kain ay ayos laang at adamihan na lang po natin ng gawa. At pagkatapos nga po nating lapirot-lapirotin yan at masamasahin ay atin naman po yung i-relax. Atin po muna yung takpan. At habang ina-relax nga po natin yung ating minasa ay tayo naman po ay magahiwa-hiwa nitong ating mga gulay. Ay naisipan po ba yan naman nating magluto ng dumplings at pag nadaan po ba yan naman sa wall ko ay talaga naman pong ako'y takam na takam. Ay lalo na po pag ina-chopstick na mga Chinese ay talaga naman pong nakakatakam. Kaya naman po ay talaga naman pinag-aralan ko ang pagluluto ng dumplings ay nako ay talaga naman pong ako'y laway na laway pag nakikita kong nadaan sa aking wall. Ay hindi pa po ako nagalihin yan. Paano pa po pag ako'y naglihi ay nako ay lahat po yata ng makikita ko sa wall ay aking alutuin. Ay nako curious lang po talaga ako kung ano ang lasa nung kanilang dumplings na inalagyan ng sauce. At pagkatapos nga po nating hiwa-hiwain yung mga gulay ay ilagay na po natin dun sa ating giniling na karne. Naglagay din po tayo ng paminta, asin at saka po ay oyster sauce. At dahil nga po na ilagay na natin yung oyster sauce ay pwede na po nating kainin yan. Uy, hindi pa yan luto. Itabi po muna natin yan dahil magawa muna tayo ng pambalot ng dumplings. At dahil nga po na i-relax na natin yan ay atin na po yung gawing pangbalot. At dapat po ay lagi tayong may budbud na all-purpose flour para hindi po dumikit yung ating minasa. At pagkabilog nga po natin yan ay butasin na po natin sa gitna. Ay mas madali po aring gawin kaysa po yung apalaparin po natin para gumawa po tayo ng pambalot. At ayan na nga po, korting donut na siya. Atin laan po yung amasa-masahin nang lumaki yung kanyang butas. At pag ganyan na nga po ang kanyang itsura ay atin na po yung hiwain at pagdalawahin po natin. Ay mas madali po talaga pag ganari ang ating agawin kaysa po yung ating apalaparin pa at ating asok at sukatin. At atin naman po siyang pahabain nang madali po siyang putol-putulin. At ganyan nga lang po kaliliit yung putol dahil nga po maliliit lang naman yung ating agawing dumplings. Ay makamaganda din po ba yan naman mga kaprensi pag matakaw kang kumain at makamarami kang natututunang lutuin. At atin na po yung bilog-bilogin tapos ay atin na po yung aplat. At ganyan lang po magpalapad ng pambalot ng dumplings, napakadali lang po. Parang nagawa lang din po tayo ng pambalot ng empanada, parehas na parehas lang po. Ang pinagkaiba lang po nito, ito'y wala pong pampaalsa. Ay napakasarap naman po talaga sa pakiramdam pagka ikinatutong magluto. Hindi po yung ang alam mo lang ay makain ng makain. Nakaw ay makamahirap din po pagkagayon. At simulan na nga po nating magbalot ng dumplings at ito pilaan po natin sa magkabilang gilid. Parang nagawa lang po talaga tayo ng empanada. At pisil-pisilin lang po natin para po ay magsara. Pag nga po nakadikit na siya ay atin pong pagdugtungin yung magkabilang dulo. At ayan na nga po nakagawa na tayo ng dumplings. Ay ganyang design lang po talaga ang kaya nating gawin. At kung makikita nga po ninyo yung mga dumplings na ginawa ng mga Chinese ay talaga naman pong napakaganda. At ari nga pong ginawa nating design ay napaka-basic lang sa kanila. Ay cute din naman po yung ating ginawa para nga pong kabibi ay ganari lang po pala gumawa ng dumplings, napakadali laang. Ay ako po ba yan naman ay nakukyutan sa ating mga ginawa ay nako ay parang kabibi. At pagkatapos nga po nating magbalot ng dumplings ay tayo naman po ay magasangag nitong bawang. At yung mantika po niyan ang ating agawing sauce kaya po ay madami tayong nilagay. At pag golden brown na nga po yung ating bawang ay atin na po yung ahunin. At maglagay na po tayo ng chili garlic oil. At 2 kutsarang ketchup at saka ay toyo. At ilagay na rin natin yung dahon ng sibuyas. At nilagyan ko din po ng bawang, yan naman po ay optional laang, nasa sa inyo naman po kung kayo ay magalagay. At pagkatapos nga po nating gumawa ng sauce ay lutuin naman po natin yung ating dumplings. Kaunting mantika laang po yung ating nilagay dyan. Dahil alagyan din po natin yan ng kaunting tubig laang din. At atin po yan takpan para madali pong maluto.
pag nga po yan ay kumulo ay atin naman pong baligtarin. Pwede rin po natin yang i-steam kung gusto ninyo ng gayong luto. Yan po ay ating abaligtarin hanggang sa hindi nakakati yung kanyang tubig. At pagkatapos nga po ng ilang minuto ay ayan, luto na po yung ating dumplings at atin na po yung ahunin. At matitikman na nga po natin ang dumplings ng mga Chinese na talaga naman pong aking inapaglihihan ay inakatakaman. Ngayon lang po talaga ako makakakain ng ganare. At lagyan na nga po natin yan ng ating ginawang sauce ay talaga naman pong ako'y lalong natatakam. At pwede rin po kayong maglagay dyan ng siling pinatuyo tapos tagtarin nyo laan para po lalong makulay yung ating sauce. At itsura pa nga laan po talaga niya ay talaga namang nakakatakam na. Ayan na nga po, tikman na natin ang dumplings ng mga Chinese na talaga namang nagpatakam sa akin. Totoo naman po talaga na napakasarap talaga na re. At dahil nga po tayo ay nasarapan ay mapapaulit po tayong magluto na re. Mga kaprensi, thank you for watching!